Good evening and happy midweek po sa lahat. Totoo ba na kaya tayong baguhin ni Jesus? Tingnan natin ang isang matandang paintings. Ang kahalagahan nito ay hindi galing sa kalidad ng material na ginamit, ngunit sa mga kamay ng dalubhasa, ito ay maaaring mabago at maging isang mamahaling paintings. Ganon din po tayo mga kapatid. Tayo po ay may masamang likas at mahalaga na mabago tayo ng isang dakilang pintor at walang iba kundi ang ating Panginoon. Ito ang nais ni Jesus at ito ay kaya niyang gawin. Maaari niyang hubugin ikaw at ako upang magbigay parangal sa Kanya. Kailangan lamang naganap nating italaga ang ating mga sarili sa Kanyang mga kamay at hingin ng may pananampalataya ang banal na Espiritu at tiyak na tayo ay mamamangha sa kung anong kayang gawin sa atin ng banal na Espiritu. Meron pong isang matandang lalaki na nakaupo sa tulay ng London at siya'y tumutugtog ng kaniyang violin. Ngunit meron lamang siyang iilang bariya na nagbigay sa kanyang sombrero. Isang lalaki ang dumaan at sinabi, "Ibigay mo sa akin ang iyong violin, kahit sandali lang." At nang ibigay ito sa kanya, siya po ay nagsimulang tumugtog ng napakagandang tugtog na anupat parami ng parami ang mga tao na nakikinig sa kanya. Siya ay si Niccolò Paganini, isang kilalang manunugtog ng violin. Ito ay desisyon din natin kung nais ba nating tumugtog muna ng violin mag-isa sa ating buhay o ilagay natin ang ating buhay sa kamay ng Panginoon at hayaan natin siya ang tumugtog sa ating buhay. Narito ang isang personal na patutuo mula sa isang guro at isa sa kanyang mga mag-aaral. Nang ang munting aklat ng mga hakbang tungo sa personal na pagpapanibagong buhay ay iniabot sa aking bahay-sambahan, 1 taon na ang nakalilipas, natapos kong basahin ito ng mabilis. At habang ito ay aking binabasa, mas marami akong naging karanasan sa Diyos kaysa noong una. Ito'y umakit at nagpalakas ng loob sa akin. Sa dagdag na panahon ng libreto ay natagpuan ko ang sumusunod na mga mungkahi. Pedagogikong pananaliksik ay ipinakita na kinakailangang basahin o makinig ng 6 hanggang 10 ulit sa isang mahalagang paksa hanggang sa ating lubos na maunawaan. Ang mga salita ay nagbigay ng pag-asa at umakit sa aking pansin. Subukan mo ito kahit minsan. Ang resulta nito ay magpapaniwala sa iyo at nais ko ring maranasan mo ito. Ang aking ikatlong pagbabasa ay sumakop sa akin at ito'y naramdaman ko ang dakilang pag-ibig para sa ating manunubos na aking pinakakaasam-asam sa buong buhay ko. Sa loob ng 2 buwan ay natapos ko itong basahin ng 6 na ulit at ang resulta ay kapaki-pakinabang. Ito ay para bang aking naunawaan kung paanong si Jesus ay napakalapit sa atin. At maari nating tingnan ang kanyang dalisay, mabait at mapagmahal na mga mata. Mula noon ay ayaw ko nang mawala ang ligayang ito mula sa ating tagapagligtas. Sa pagising ko sa kinaumagahan, ako'y nananabik sa aking pang-umagang oras ng pagsamba upang muli kong maranasan na makasama ang Diyos at sa buong maghapon, ako'y nananalangin tahimik na ang Espiritu Santo ang tutulong sa aking isipan, sa aking pakikipag-usap, sa aking mga halimbawa, sa habang nagtuturo at nakikipanayam. Nang ang mga bata ay manabik ng labis na pansin at kumilos ng alinsunod dito, binigyan ako ng Diyos ng lakas at kaalaman kung paano ito pakikitunguhan. Mula noon, ang araw ng aking trabaho ay puno ng presensya ng manlalalang. Kaniya akong tinutulungang literal sa aking pang-araw-araw na sa umaga
sa pang-araw-araw na buhay. Mula noon, ako ay nananalangin sa umaga at sa kalagitnaan ng panahon para sa pagbuhos ng banal na spirito. Ito ay para bang ikaw ay napakalapit sa langit at maaari mo pang tikman kung ano ang tulad roon. Naisip ko na kailangan ding maranasan ito ng mga estudyante ko. At ako ay nagtuturo ng 10 hanggang 16 na taong gulang sa ating paaralang Adventista sa Austria, kung kaya ako ay nananalangin sa Diyos. Hindi nagtagal ay gumawa ang banal na spirito at kinilos ang mga puso ng mga kabataan. Isa pong muling karanasan ng isang 13 taong gulang na si Rothman na kinilos ng banal na espiritu. Ito ay nagsimula 1 taon bago ko nabasa ang munting aklat tungkol sa banal na Espiritu Santo. Isang bagong estudyante ang dumating sa aming paaralan at sa loob ng ilang araw ang payapang lugar ay nabago at naging isang magulong silid. Ang batang lalaki na may 13 taong gulang ang pinakamalaki sa lahat ng mga bata at siya ay nagtataglay ng kalakasan. Maraming mga bagay na natutunan sa loob ng taon ng pag-aaral at nagdala ng kahanga-hangang bunga na parang naglaho sa isang saglit. Pahintulutan natin siya mismo ang maglahad ng kanyang karanasan tungkol dito. Ang sabi niya, nang ako ay dumating sa aking paaralan sa ngayon, wala akong ideya kung anong naghihintay sa akin. Sa ikalawang araw ko sa paaralan, pinabayaan kong aking sarili na magalit, masapak, at sinimulang makipag-away sa iba pa naming mga kaklase. Sinuntok ko siya kahit na alam kong mas mahina siya kaysa sa akin. Kagalitan siya at hindi ko ibig na makita siyang muli. Kalaunan, aking napagtanto ang aking kamalian at humingi ng tawad tulad ng ginagawa ko dati. Pagkatapos noon ay nakipag-usap ako sa aming punong guro. Sa sumunod na mga buwan, isang pamamaraan ang nagsimula sa akin. Ito'y kagilagilalas na ang pamamarang ito ay ngayon ko lang nagsimula. Yamang ako ay anak ng ministro. Nagsimula akong maglaan ng maraming panahon kay Jesus. Akala ko ang kabataang ito ay nangangailangan ng higit na natatanging atensyon. Alam niya ang kanyang kamalian. Pinagsisihan niya ito at sumubok muli, ngunit hindi siya nagtagumpay ng matagal sa kanyang sariling lakas. Sa simula, napakahirap na lumipas ang maghapon na wala siyang away. Ngunit unti-unti naging mas mabuti. Pagkalipas ng 6 na buwan, kaniyang sinabi na kanyang naisip na ang mga dalangin ang nagdala sa kaniya na maging malapit sa Diyos. Samantalang kanyang pinasimulang manalangin para sa kalakasan tuwing umaga, ang kanyang galit at pakikipag-away ay naging madalang. 11 buwan ang nagdaan mula nang siya ay dumating sa aming paaralan at aming nakita ang mas marami pang mga pagbabago sa kanya. Ngunit ang kanyang galit at ang silakbo ng kanyang pagtutungayaw at ang kanyang kamao ay hindi laging kontrolado. Alam kong ito'y natural lamang. Sinikap niyang magtagumpay sa kanyang sariling lakas at pagkaunawa na minsan ay hindi nangyayari sa iba't ibang pagkakataon. Ang aming dalangin ay makagawa ng pambihira, ngunit ang kanyang isipan ay hindi pa rin tama. Karagdagan pa ay ang kawalan ng banal na espiritu na magpapabago. Anong kabutihan ang magagawa nito? Kung nakikita ng tao ang kanyang kamalian, sinusubukang kontrolin ang kanyang init ng ulo at sa susunod na sandali, siya ay muling mabigo. Sa panahong yun, saka ko lang napagtanto, doon ko naunawaan na nasa dulo ng talas pala ang aking isipan, na hindi ko man lamang naisip na hingin ang kapangyarihan
ng banal na Espiritu. Hindi man lamang namin ito hiningi sa panahon na kailangan namin. Sinubukan namin tanungin ang bata kung siya ba ay nanalangin na magkaroon ng banal na Espiritu. Ang kanyang sagot, hindi kailanman. Sumunod ay sinubukan kong pukawin ang kanyang interes sa aklat. Hindi nagtagal, hiningin niya ito. Nang basahin niya ang aklat, sa unang araw pa lamang, halos matapos niya ang unang 2 kabanata. Natapos niya itong basahin ng paulit-ulit, 6 hanggang 10 ulit. Mula noon, marami ang nagbago. Mula Disyembre 2012 ay wala ng suntukan at pagkakagulo-gulo. Hindi ako halos makapaniwala. Ang mga batang lalaki na lagi niyang sinasaktan araw-araw ay kaibigan na niya ngayon at siya ay nakikisamang may kaayusan. Siya ay lubusang nagbago. Siya ay magalang at naging mapagbigay at kapayapaan ang sumaklaw sa kanyang mapusok na pag-uugali. Ang kanyang mga kaklase ay magpapatunay na ang Diyos ay tunay na gumagawa. Sa kapurihan ng Diyos ay nais kong banggitin na ang batang ito ay nagdesisyon na mabautismuhan noong June 2013. Kung di dahil sa Espiritu Santo, ang akala ko kaya kong pamahalaan ang bata at makita ang kanyang pagbabago. Ginampanan namin ang pagtitiyaga, atensyon at pakikipag-usap ng maraming ulit, ngunit ito ay hindi nagtagumpay. Ang Diyos ang dapat na mamamagitan at ako'y turuan ang kanyang banal spirito ang siyang gumawa ng mga imposibleng bagay na maging posible. Ito ang aking natutunan sa karanasang ito. Balang araw, kapag ang kabataang lalaking ito ay nasa langit, kung gayon ay aking kikilalanin na ang Diyos ang nagdala sa kanya doon. Mga kapatid, wala tayong kakayanang baguhin ang ating kapwa o ang sino man. Subalit, ang Diyos ang siyang may kapangyarihan. Hilingin natin ang pakikisama ng banal na Espiritu. Hilingin natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na tayo ay mabago at tayo po ay mag-reflect ng karakter ng ating pong Panginoon. Ang sabi po dito sa Acts 1:8, "But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth." Mga kapatid, huwag nating kalimutang hilingin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, sapagkat sa pamamagitan nito, tayo po ay magkakaroon din ng kapangyarihan na ang mga imposibleng bagay ay maging posible sa pamamagitan ng ating Panginoon para sa kanyang ikaluluwalhati. Magandang gabi po at happy midweek.